Yo! Yo! Brr! Yo, welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Kauna-unahang podcast sa daily upload. Buong mundo, daily upload. Tapos pag alas 3 3 p.m. gang! Comment down! Yeah, Anti-Support Social Club. Let's go! So isa daw, General ng Soy Army, ingatan nyo yung pera nyo guys, no? At nakalimutan ko mag-shoutout pala nung unang episode. Ngayon, mamaya pagkatapos ng Bago nag-shoutout ka? Isang beses lang. Ayun na pala yun. Magkadikit pala yun. Hindi na yun. Kala ko bukod eh. Kala ko bukod, no? So, yun. So, isa daw, General ng Soy Army. Josh on point pare, sa lahat ng social media, kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, meron tayong mga perfume na may asawa na happily. Sa TikTok shop, Shopee pare, meron tayo. Stay cold. Ato classes, supremo na malitin mong classes na pangit. Na cellphone ng cellphone. Legendary na. Wala kang magagawa, gago. Ay, kukomment siya. Meron. Yung isa na yun, talaga siya ever since pre, naghahanap siya ng mali. Siya rin ba yun dati? Oh, siya. Tangina mo, wala kang pake, gago. Cellphone, tangina, mag-pay attention. Fan nga siya eh. Mas maintindihan namin. Ang ina mo, lumanamin ka ba? Mag-isa ka lang nagko-comment niyan? Pero fan nga Pero siya kung lagi siya nag-comment pre, lagi siya nanonood. Ibig sabihin. At napapansin ka na, di ba, yung kilos mo. Wala kang magagawa, tanga. Wala kang magagawa. Sinasabi ko sa'yo. SSC Worldwide. No, check out nyo na yung mga merch natin. T-shirt, tsaka hoodie. Pag nakompleto nyo yan, kakain tayo sa labas magkasama. Ngayon, sakto ngayon, magpapasko. Yung nirelease natin ngayon yan, hindi na tayo magre-restock niyan. Kumbaga, Limited edition pala ito to pre. yung first collection ng Anti-Support. So, di tayo magre-restock niyan. Conceptualize tayong panibago sa susunod. Baka naman dumating yung time na i-vintage nila to, no? Mas mahal, Bakit hindi? Ka-vintage yung quality niyan, pre. Yung tela niyan, pre. Tsaka kung nagbubuhat ka rin, maganda yung fit na sa mo, lalabas yung chest mo yun. Stay cold. No, wala chest. Palagay ka suso sa Thailand. Ano yung nakalagay dyan, pre? Alin? Na sa lista mo ng topic? Yung dramatic boyfriend. Tinanong ba yan? Hindi, kasi nag-trending siya, pre. Nag-trending siya, bro, na sa social media, may bago na naman silang... May bago na naman silang gusto na boyfriend. Update. Pag may update, pag-usapan din natin. May bagong update yung mga babae sa gusto nilang lalaki. Yes. Ano? Go, girl. Ito daw yung mga over-dramatic boyfriend. So gusto daw nila yung iniiyakan daw sila. Kasi nga para sa kanila, yun yung may emotional intelligence. Meron kasing video nag-viral ng pare, parang niloloko niya yung boyfriend niya na hihiwalayan, parang ganon. Tapos yung lalaking support, umiiyak talaga. Parang, tangina nun Tapos, wala, di nakakapanood ng Anti-Support pa yun. Gustong-gusto daw niya yung ganong lalaki. Tapos, tangina. ang dami nag-agree sa comment. Gusto ko rin ng ganyang lalaki, yung umiiyak palagi. Ganyan. What the fuck? Umiiyak yung lalaki, di ko nakita yun Meron pare sa TikTok, diba? Sa link yun, mumurahin ko lang. Bata sila parehas, dalawa eh. Kaya hindi ko inano eh, kasi takina mamaya makasuha. Yung lalaki umiiyak dahil yung babae ang iwan kita, ganyan. Ginaganon, parang nilalayuan, ganyan. Tapos yung lalaki parang ayaw niya mawala yung babae. Bata pa sila, parang mga pala sila 18 yata. Basta bata pa, 18, 19 ganyan tsura. Ang labo Kasi kung lalaki gagawa nun, sasabihin nila emotional abuse naman yun. Yeah. Diba? Tas ngayon, pag kayo gumagawa, gusto ko ng over-dramatic boyfriend. Hindi ba emotional abuse din yung ganong klase? Yung papaiyakin mo lulukoy mo yung lalaki, papaiyakin mo dahil nagjo-joke ka ng mga ganyang iwan-iwan mo. Walang yan. Okay lang yun siguro kung bata sila, parang Romeo and Juliet yung dating. Pero tangina kung 28 ka na, mga 20 plus. 25. Pag gano'n pre, bata. 24. Sipin mo, parang bulbuling ka na, tapos umiyak. Kung 15 ka, understand, bata ka pa eh. Pero pag 20 plus, may adult ka na. Adult ka na, pre. Katrabaho ka na, lahat-lahat. Iyak ka pag ginagano ka ng girlfriend mo. Hindi, dapat nga, pag sinabi sa'yo ng iwan kita, okay, sige. Sige lang. Alis ka na. Pero bilang lalaki, anong take nyo sa lalaki umiiyak? Siguro kung kung sobrang crash out mo na, parang binigay mo lahat Tapos unang tuli mo siya sa babae, parang binigay mo lahat. Normal yun. Tangina, tas ang sakit pa ng pagkakaloko niya sa'yo, yung parang
wala ka namang clue. Oo, yung kumbaga, ang sakit ng pagkakaloko niya sa'yo, parang pinapanood mo tong anti-support, magugulat ka, kinakarnin na pala ni Isa daw yung Tangina mo, ako na naman Diba? Ang mangkakarne. Tangina, idol ko pa naman kayo. Tangina, tas Isa daw. Masturbator, mangkakarne. Hindi, pero, yung umiyak ang lalaki. Parang mga dati maging police, buti hindi ako natuloy maging police. Sure kurakot ka eh. Hindi, kawawa kayo sa akin, mga blacks. Gago to. Gago. sorry. Ikat nyo nga yun, reels nyo yun. Tangina. Ikat nyo, hindi ibibig pa. Ikat nyo, reels nyo. I don't make the rules, guys. What the fuck? Hindi ako ang gumawa ng rules, Hindi, pero guys. kayo, sa buhay nyo, umiyak na ba kayo? Oo naman. Ngayon ng adult na kayo. Kasi yung umiyak ka ng bata, okay lang yun eh. Natural yun. Gagi pa. Pinahabol mo yung hinga mo, no? Nabubulong lang ka lang. Parang apat na taon na ako hindi umiyak. Yung last time na umiyak ako, putang gulat naman to. Putang ina mo! Yung last time na umiyak ako, naluha ako. Bakit? Yung namatayan kami, yung namatay yung lolo ko eh. So, actually hindi ko pa nga siya parang ina-expect na iyak eh. Parang akala ko nga, kaya ko eh. Kasi syempre matanda na siya, di ba? Parang expected mo na. Yung bigla na lang pumatak yung luha mo, pre. Parang, Putang ina yun. Matanda na siya. Expected mo na. Gago rin. Medyo dark yun. Hindi, pero... I don't make the rules, guys. Hindi ako gumawa ng rules. Naiyak ka nun. Expected ko dahil may sakit siya. Expected ko dahil matanda na siya, given the age, parang hindi niya na kaya mag-regenerate, di ba? Regenerate talaga yun. Para si Wilbur. Para si Wilbur. No, regenerate. Ano ba ito? Seryoso ang topic ba ito? Sa'yo na parang Dota, hindi siya nakapag-arm left. Hindi nakapag-bote, pre. Hindi siya nakapag-stick eh. Hindi na walang Applolite dinahil. Rest in peace, Lolo. Malam mo kung napapanood nyo itong tawa ng tawa yun sa langit. Lolo, hindi tayo naintindihan nun. Hindi. Bakit? Yan ang maganda. Tagalog to eh. Ano mo, racist ka talaga. Ako naging... Ano hapon ba yun, pre? Hapon yung ano? Pabaril, ha? Hapon yung lolo mo? Hindi, dito sa Pilipinas. Pilay. Ito kasi nag-a-assume yung stereotyping kasi ito tropa natin. Okay. Dito sa Filipino side, no? So, Naiyak ka kasi nawalan ka ng mahal sa buhay. Yung pagkaiyak ko nung pare, di mo siya inaasahan. Parang biglang drop na lang. Uy, wala na raw si ano. Pak! Tulala ka. Nag-work ka. Nasarap ka ng PC. Bigla na lang, pumatak na lang siya na hindi mo na makontrol. Tapos biglang nagsariwa lahat. Ganun yun eh. Pag namatayan ka ng loved ones, biglang flashback lahat. Tapos wala nang pumapasok sa utak mo ng impormasyon. Nag-early out ako nun. Talagang di kaya, sabi ko. Normal eh. Normal naman yung emotion sa tao. Tao. Ikaw ba bro? Ikaw kailan yung last time? Wala naman puso yung putang ina yan. Iyak ko. Nung nasa Africa pa. Hindi. Nilalate ko ka pa sa likod ng ano mo na. Sabi ko, ng buyer mo. Last iyak ko noong Tuesday. Tuesday? Bakit? Anong reason kung bakit? Nung May ako kinombo na yung Boker eh. Parang kala ko katapusan na ng... Tuesday lang? Last iyak ko Tuesday. Ba't ka umiyak ng Ang Tuesday? ginawa ko pre, nung May. Iyakin ng puta. Gaga matagal akong hindi umiyak na, di ba? Matagal akong hindi umiyak. Nung May, nung kinombo ko na yung Boker, isa sa mga na-adapt ko na. Yung sa bading ba yan? Masarap umiyak pre. Yung sa bading ba yung May? Nung May? Oo. Ay, sa bading yun. Gaga yung sa page ko pre, no problem ako dun. Mas nauga ako yung sa mga yung sa finances ko eh. Doon ako na-tilt ng sagad sa finances, sa mga pinagkakapirahan ko, yung sabay-sabay silang nawala. Doon ako na Pero yung sa page, na-bash, hindi nga pre. Ano ako dun pre? Parang gano'n. Sanay ka na eh. Na-serve yung purpose. Na-serve yung parang gano'n. Yun yung isa sa mga natutunan ko na. Kanyari, may iniisip ako na hindi siya ma-let go ng utak ko. Pag iniyak mo siya pre, tangina nawawala. No. Paano yung iyak mo nun? Iyak talaga. For example, sige nga, yun na lang, specifically yung experience mo, ano yung problem na ba't umiyak ka? Noong Tuesday? Oo, Tuesday. Ba't ako naiyak? Noong Tuesday, may kailangan akong mga... Iyakin ng puta. Hindi, may mga kailangan akong iyak ko. Actually, noong October goals. Kailangan siya ma-accomplish ng ganito. Tapos, pag di ko siya na-accomplish, mabigat siya sa November. Kasi may circumstances na pag di ko siya nagawa. Di ko siya nagawa, pre. Tapos nung 28, pre, maghapon, di ko ma-resolve. Di ko na siya ma-resolve, mabigat na, tangina, di ko na alam gagawin, gano'n. Crash out. Oo, naligo ako. Pagkaligo ko, walang phone, walang sounds, ligo ako. Yun, tangina, maiyak. Tangina, ano ba ang ginagawa ko?
accountability pa rin. Thankful yun. Anong ginawa ko ngayong October? Bakit hindi ko siya? Kasi alam kong posible. Doable yun ah. Anong tingin mo mali mo? Anong ginawa ko? Ganun, mga kapabayaan. May mga ano ako may inumpisahan nga ako kahapon eh. Di ba umiyak ako nung Martes? So Wednesday ko siya inumpisahan. Ang numero 1 kalaban ko, pre, yung, kasi mag-isa lang ako sa bahay, sa daytime. Kasi si Wada, sa daytime, may sarili na siyang studio, ratatat siya doon. So daytime, di kami magkasama. Ako, pre, real talk, pre, may mga ano ko, mga procrastination shit. Diba? Meron. Ang dami kong ganun, pre, na may mga times talaga na, parang 30 minutes ako nag-scroll ah. Tapos basta phone ako ng phone. May inumpisahan ako ngayon na ano, parang Reels kapon. Reels in a life, parang, ang sabi ko doon ng intro doon, welcome sa panibagong kailangan kong i-video lahat ng mga dapat kong gawin kasi pag walang nakakakita, tinatamad ako. Which is yun yung nangyayari. So, niresolve ko, tangina. Bakit hindi siya na-resolve ng ganito? Tangina, nangyayari, 10 buwan na naman yung nawala ah, parang gano'n. Tinatamad ako. Ayun, tinatamad ako. Yun, ako yun. Kaya hindi ko siya na-accomplish yun. Yung naiyak ako nung Martes kasi naging pabaya ako na itong nagdaan. Naman, sagutin mo na! Yun nga, naging pabaya ako, naging tamad ako. Okay. Tinatamad ako, pre. Yun nga yung pinakakalaban ko ngayon, pre. Kasi putang ina, bilang laki sa hirap, pre. Yung pag napunta mo yung crib ko, pre, may sopa ako, may aircon ako, 1,000 Mbps yung internet. Kaya pala eh, komportable. Oo. Comfort, pre. Tapos biglang boom. Well, bukas na lang, kaya naman yan eh. Bukas na lang, kaya naman yan eh. So sobrang, ngayong October nga, sobrang tamad ko. Di ba nung mga nakaraan? Isang araw lang, isasend ko na sa GC. O tapos na yung edit ng pang 6 days, di ba? Oo. Hindi ka consistent. Utang, ina, nawawala. Pero ngayon, ang nangyayari sa akin ngayon, kanina pagising ko, tatambli lang ko yung pang-upload ngayong araw. Hindi siya accomplish. Pero naka-schedule lang siya, pero hindi pa siya nakapindot. Yun nga, may mga ano nga ako, pre. Hindi ako perfect na bakala kasi, tangina, grabe yung discipline, grabe. Hindi. Tangina, off ka, man dami kong mga ano. Mayat-maya akong nakikipaglaban sa sarili kong katamaran. Ano ka? Inconsistent? Yeah. May ADHD ka nga kasi. Kinang ina mo. Actually, consistent naman siya, pero yung intensity, masasabi kong yung intensity, yun yung, para siyang, Consistent ka sa pagiging inconsistent. Kago. Consistent dun sa ginagawa. Like for example, yung upload. Nakakapag-upload naman eh. O, yung upload lang yun. Nakakapag-upload pero hindi ko siya natapos ng isang araw. Di ba? O yung pang-upload, boss, tatambay lang ko pa, boss, magising ko. Anong nangyari lang pa, iba-iba ng atake. Yeah, yun mismo. So hindi ka ngayon consistent. Hindi ka consistent. O, tama, naiyak ako nung Martes kasi sa loob ng 27 days ngayong October, naging pabaya ako. Kasi yung dapat na-accomplish ko nung 28, doable siya kung naging okay ako nung October 1 hanggang ano. Finances eh. Hindi, yung dapat na ma-accomplish mo. Marami. Ano siya, bawal siyang i-disclose dito pero finances ano. Finances siya. Kung titignan mo pare, iyak po, kinayak ako po. Yung ano natin, yung kung bakit umiiyak yung lalaki. Kasi maganda to, yung magandang pag-usapan to kasi para malaman nila yung ang lalaki hindi nga siya katulad ng babae na iiyak nang wala lang dahilan. Sa atin may mga mabibigat na reason. Like for example, sa'yo, family na nawala. Sa'yo, task na hindi matapos-tapos. Di ba? Nakaka-burnout din yun. Finances yun, pre. Actually, ano yun. Finances. Nabigay ako ng figures. May checking tumalbog sa akin nun. Wag na. Yun lang. May checking tumalbog. Yun lang. Kung gaano kalaki, nakakaiyak. Nakaka-burnout talaga. Finances. No, finances. So, yun, may iba't iba talaga, no? May iba't ibang... Ay, si ano? May iba't ibang reason kung bakit nagiging emotional yung mga lalaki. But, once maging emotional tayo, bro, serious issue yun eh. Na dapat hindi ipinapakita ng ka-relationship mo sa social media eh. Pero mo umiiyak yung boyfriend mo na ang lalaki nga pigil yan umiyak dahil nga alam natin na yung emotions natin gagamitin against sa atin. Di ba? Tapos itong mga walang iyang babae na to, ipapakitang umiiyak yung boyfriend, ipagmamalaki pa na parang kala mo medal yung napaiyak mo yung boyfriend mo. Sa babae kasi, hindi naman siya cute. Hindi sila nakukutan dun. Ang gusto nilang i-portray na parang, ako ang malupit dito. Ano siya, papayak-iyak ko siya.
Galing yung gusto nila, pre. Isa pa Pati ikaw di mo binidyo ang sarili mo nung iyak ka. Hindi, nasa shower ako. Tangina, may heater sayang. ako. Ikaw rin dapat na pinili para engagement din, di ba? Sayang. Kaya nauululan ako sa nauululan ako sa babae, intindido mo na eh. Pag may nakita kang videos ng umiiyak siya, guys. Para sa babae, hindi siya masyadong down, no? Oo, okay lang. Pero pag nakita ko lalaki doon, tangina, whack! The fuck? Ba't mo binidyo? Oo. Ba't mo binidyo yan? Parang gago. Para sa akin, ha? Pero tangina, again, umiiyak tayo. May sagot na naman sila dyan, sabihin nang invalidate ka ng feelings. Hindi, oh. Hindi, kasi may iba kasi... Sa lalaki, kabawasan kasi sa lalaki yun, eh. Hindi, tsaka dapat may iba tayong way eh. Yeah. Pag lalaki ka, iba dapat ang way mo ng pag-cope sa emotions mo na mas healthy at mas makakatulong sa'yo. Ako, sinarapan ko yung ligo, no? Nung umiiyak ako ng shower po, tangina, 1 hour ako dun, pre. Tangina, nagkuskus ako ng mukha, nag-scrub ako ng katawan. May iba't ibang way eh. Sige, November, sapa. Ako nun push up, pre. Ang ina sa push up ko, inano talaga, tol. Ang max ko lang nun dati, 250, 230. Putal, umabot ako ng 400, tol, pero biro. Pero putol yun, ha. Basta, pag ma-emotional ka, nung time na umaano yung emotion mo, mas marami kang magagawang exercise. Iba ka magbuhat. Na-try nyo na ba yun? Yung malungkot ka. Tapos, iba ka magbuhat no? Magulat ka eh. Kaya parang ano talaga siya eh. Yung advice na hindi siya toxic positivity na sinasabi, ganito nararamdaman mo, workout. Kasi ano siya, parang ikaw din mag-benefit eh. Ang lakas mo eh. Hindi kailangan may mapagbalingan ka lang nung sama ng loob mo. Parang kailangan talaga may mailabas ang may tropa ka dyan na sasalo ng suntok mo. Di ang pangit, di ba? Ang pangit, di ba? Nang gulpi ang kayo. Labasan niya tayo. Ano lang, papawis lang. Ayoko din nung mag-inom kayo. Ayoko din nun, tol. Parang mas okay talaga. Hindi siya maganda, pre. Magta-times to lang yung lungkot mo nun. Gumastos ka pa. Mas okay talaga yung magbuhat ka na lang, mag-jogging ka na lang. Basketball. Basketball lalo, lakas makapatay ng Kasi pag nag-basketball ka, wala lahat yan eh. Again, ayun yung mga resolution kung paano mo i-workout yung emotion mo bilang lalaki. Ngayon, yung nakikita nyo naman sa internet na keso ay yung bagong gusto ng babae na emotional na lalaki. Emotional ka na nga sa part na kailangan mong i-disregard yung emotion mo para maging strong imahe mo. Kasi ang strong na imahe ng lalaki, yun yung nakaka-influensya. Lupit na ito. Parang never tong naugaw. Kung anumang mga circumstances, never siya nauga. Tangina, lupit nito. Mas makaka-influensya ka. Yun na nga yung emotional na lalaki. Para sa akin, ayun yung emotional na love mo sila. Na ayaw mong... Unnecessary magpakita sa internet ng pagiging vulnerable. Vulnerable. Hindi siya advisable magpakita sa internet na ganyan. Even, ito klaruin ko na lang, even sa babae, para sa akin, mukha kang si Raulo. Pag umiiyak ka sa internet, tungkol lang to sa yung parang burnout mo. Naiintindihan ko. Mahirap talaga dumaan minsan sa mga pagsubok. Pero para ganun-ganun mo pa sa internet, para sa akin, para kami sapak, papansin ka, mukha kang... Tsaka parang ang performative. Mas mukha kang performative pagka iniiyak mo sa... Kasi, bro mo, paano mo na gawa yun? Umiiyak ka, hinintay mo yung emotion mo, sinet up mo yung camera. Nirecord mo, tapos in-upload mo. Yun yung inahanap ko. Ang corny. Tapos in-edit mo. Kalalaki mong tao, di ba? Binalance mo siya. Tapos, sige, i-reenactment mo, pre. Iyak. Tapos, tigil iyak. Ay, nagkamali. Against the light. Lumipat ka pa. Against the light. Di ba? Puta na. Pag lalaki pag sa babae, intindido mo na eh. Sa akin, bro, alam mo na paano tumatakbo yung utak ng babae. Pero bilang lalaki, papakita ka ng emosyon. Tangina mo talaga. Hindi siya emotional quotient na pakita ko emotional ako, gusto ng babae to. Para sa'yo, kasuputan yun eh. Performative talaga, dahil gusto ng babae. Sabi ng mga babae, masasabing may emotional intelligence ka kung pinapakita mo sa kanila yung softness mo. Putangin na mo. Yung ka ba pautusan design niyang sumandal yung babae. Ba't sila sasandal sa soft boy? Totoo. Gago ka? Paano pag pinasok kayo ng magnanakaw sa loob ng bahay niyo, may patalim? Iyaking ka, di ba? Paano yun? Nakita mo bang umiiyak yung papa mo sa mama mo? Di ba hindi, di ba? Mama mo umiiyak kasi sinasampigan ng papa mo. Gago ka. Ang dark nun. Hindi, real to. Yun ang relatable. Relatable lang po. Nasa sobrang strong. Relatable? Kayo lang dyan, bro. Nasa sobrang strong ng energy ng papa mo. Nasa sobrang strong ng energy ng papa mo na hindi umiiyak, tapos nang sasampi ka, ayaw mo na sa kanya. Sa inyo yun, sa black community, normal. Anong black community?
ano yun, parang daily happenings yun sa mga mababa pa sa middle class. Di nyo alam, mga mayaman kayo, mga mata pobre kayo eh. Gagi, ganun ang libangan sa mahirap pre, ng mga tatay. Mansampigan ng asawa. Pero hindi advisable yung pare, tigilan nyo yung ganyan, pre. Hindi naman natin ina-advise. Ang sinasabi ko lang, hindi okay na pinapakita mong emotional ka sa partner mo. In example ko lang, yung papa mo ba nakitang umiiyak sa harap ng mama mo? Hindi. Diba? Yun ang sinasabi ko. Kasi nga may iba, kailangan ma-distinguish natin yung difference ng babae at lalaki. Hindi porket gusto ng babae, gagawin mo bilang lalaki. May ibang way nga tayong mga lalaki para mailabas yung emotions natin. Tsaka ito pa bro gusto nila ng kaya sabi ko sa inyo, wag nyo talagang susundin yung mga standards na yun. Kasi bakit? Gusto nila na over dramatic daw na boyfriend. Pero ang gusto nilang, may nagtitrending ngayon pre, yung gusto nilang basahin na novel ngayon, bago. Ano yun? Yung animal siya, para siyang centaur. Alam mo yung centaur? Parang kabayo, half man, half bull. Tikbalang shit. Ano pala si Centaur Warship, di ba? Tikbalang. May bago silang novel kinakaadikan ngayon, bro. Na ang love interest is normal na babae, human. Tapos yung ka-sex partner niya, tikbalang, pre. Kabayo kasi laki ng ethics. Di ba? Yun ang fantasy nila, pero mo, hindi mo sila maintindihan, bro. Kaya, kung lalaki ka, putang ina, malilito ka talaga, pre. I think lang gusto nila doon, yung fantasize. Fantasize nga. Yung plot. Pero, lahat yan, fantasy. Pero, ang naniniwala ko na sa mga ganyang istorya na kinagigiliwan nila, yung yung indirect na mensahe na parang, soft girl, tas lalaking masculine na dodorobohin ako. Tikbalang yun eh. Digente lang ka ba nun? Diba? At yung sumasalamin doon na gusto ng babae. Hindi strong. Saka hindi gentle. Real talk, walang sino mang babae ang may gusto ng umiiyak na lalaki, ng soft na lalaki, ng lalaking emosyonal. Putang ina, supot. Di talaga gusto kasi the fact na ginawa niya nga yun, di ba? Niridicule niya, in-upload niya sa social media yung pag-iyak nung lalaki niya. Niridicule niya yun eh. Kumbaga pinagtawanan niya yun eh. Isipin yung paglabas ng emotion na yun. So, hindi niya gusto yun. Hindi niya nire-respeto. Hindi niya nire-respeto yun. Yung emotion ng boyfriend niya na yun. So, wag kayo magpapauto sa ganyan mga pare. Be careful. Lalo na, Isipin mo na lang ganito. Majority sa mga babae ngayon, umuusok yung bibig, ang daming tato, mga may sarili ng pera, kumbaga, strong independent woman. Ayaw mo sa babae may tato. Tapos iiyak ka sa harap nun. Tangina, duduraan ka nun. Duduraan ka nun, pre. Diba? Kaya tigil nyo yan, hindi totoo yan. Walang ganun. There is no such thing as okay to sa mata ng babae na ipakita ko sa kanya na may puso din ako. Ano sa tingin nyo yung way? Kasi paano naman namin ipaparamdam sa babae na may emosyon kami? Hindi kami mercenaryo. Makinig ka lang. Paano? Makinig ka lang sa sinasabi ng babae. Di mo kailangan ipakita na may emosyon ka. Sa pag-uusap yan. Ano pa? Hindi sa, kapareha mo. May partner ako eh. Gusto kong maramdaman niya na may pake ko. Gusto kong maramdaman niya na yung emosyon niya nararamdaman ko rin. Listen lang para. Na paano mong ipaparamdam yun ng hindi ka nagmumukhang supot. Ito nga sa akin, sa way ko, package na nga yung lahat na yun. Yung makinig ka lang, tapos i-affirm mo lang, validate mo lang yung feelings niya palagi. Pag sa tuwing naglalabas siya ng kung ano-anong kwento sa'yo, ganyan, i-affirm mo lang, validate mo yung sinasabi niya, makinig ka. Yun na kagad, emotional intelligence agad na kagad para sa kanila yung marunong ka lang makinig. Pero marunong ka rin mag-no pag kailangan i-know yung gusto nilang gawin. No. Kailangan pagbawalan mo talaga, pagbawalan mo. Yun lang naman paikot-ikot lang yun. Provide and protect. May nabasa rin akong tanong yan sa Telegram kasi nagano ako kagabi. Wala pa kayo ng question. Ay, mahabang, sige. Actually, sobrang pasok na follow-up question. Paano daw mag-no? Paano kang mag-no sa partner mo nang walang hindi magandang nangyayari? Kumbaga, pag nag-no ka kasi mababad trip, masisira yung mood. So, paano daw ba mag-no sa kapareha mong babae nang magigets niya? Hindi pwede kasi bro na na since nasa relationship tayo,
ang goal natin pag nasa relationship tayo is to be mature sa relasyon na to. Hindi pwedeng pabata tayo dito. Ang bata, hindi ka pwedeng mag-no kagad kasi hindi niya pa alam yung nangyayari. Yeah. Di ba? Knowing na adult itong kausap mo, again, i-explain mo pa rin kung bakit. Pero kailangan maintindihan niya yung no lang eh. Again, I'm assuming pag nasa relationship kayo, kailangan mature kayo. Pareho kayong matanda dyan eh. Hindi pwedeng, ayaw nga nila ng bata yung sinujowa natin eh. So I assume, gusto mo matanda, so I assume, mature ka. So I assume ko na dapat sa isang no ko pa lang, basa mo na yung, Yes. basa mo na yung nangyayari. Diba? Hindi ko na kailangan mag-explain. Now, trabaho pa rin natin bilang lalaki para if ever man na kunyari, gusto niyang lumabas. Sabihin ko, hindi pwede. Bakit? Explain ko. Kasi kakalabas lang natin last week. Hindi pa natin nababawi yung ginastos natin. So, hindi nag-make sense. Gagastos tayo niyan. Labas na sa budget natin yan. If he want, he would. Yung mga ganyan, immature yun bro. Yung if want, he would. Ano yung pang-pokpok yan bro? Pang-pokpok na mindset yan. If he want. Hindi, totoo lang bro. If he want, he would. Lahat ng ng escort ganyan ang mindset eh. Kasi may iba't ibang customer ang magpo-provide sa akin. Pamparinig pala. If he don't want, other will. Di ba? Other customer nga, tama. Pang-escort na mindset yan, bro. If he don't want, other... If he want, he would. Ngayon, may follow-up. If he don't want, someone will. Someone will. Putang ina, pampokpok nga Pang-escort yun. yun. Sabihin, some guest will. Diba? Kasi kung ka-relationship kita, ba't may isipin ka pang may ibang magbibigay sa'yo? Aba lang yato ano ba ako sa'yo? Tayo eh. Yeah. Ba't mo sasabihin sa internet na someone else will? Putang ina, ano ka, escort? Correct. Diba? So, pang ano nga siya? Pang pokpok. Open pek nga siya, no? Kumbaga, no? Kunyari, girlfriend, asawa. Asawa na tayo, someone else will ka pa? Hindi mga linyahan kasi nung yung toxic advocate ng mga feminism yan na, girl, you deserve more. You deserve better. Buti nga, nawala na sila ngayon. Kung hindi niya kayang gawin, may ibang gagawa. Utang ina mo. You deserve better, sinagot mo ako. Bakit mo ako sinagot? Kung sinagot mo ako, ibig sabihin nun, ako yung gusto mo. Ito na yun. Itong package ko na yun ang gusto mo. Tapos maghanap ka ng other else will. Pag hindi mo nga daw ginawa, nagsisettle sila sa less. Doon ka na. Mag-escort ka na lang. Sayang yung more mo. Yun. Para sa akin, kapag yung gago di ako nag-escort. Sa parokyano. Kapag pagka mahal na mahal ka ng babae, pare, mostly nga hindi niya natatanungin yung reason eh. Talaga? Exactly. Basta na eh. Kasi, she will gonna trust your judgment. Mismo. Kumbaga, Exactly. dapat pagkatiwalaan ng babae yung judgment mo kung mahal na mahal ka niya. Kasi nga, wala ka naman ibang desisyon na ipapahamak yung relasyon yung dalawa eh. You're the captain of the ship, di ba? Ngayon, kung lagi niyang kinu-question yung no mo, it's a sign na wala siyang tiwala sa authority mo. Wala siyang tiwala sa leadership mo. Mahina yung attractiveness mo sa kanya. Yeah. Kaya lagi niyang kino-question yung no mo. Every time na magno-no ka, ganito yan. Parang, ganito naman, ba't hindi mo papayagan? Ganyan. Ang dami niyang sinasabi na gano'n. Hindi ka niya sobrang nire-respeto based on my experience. Kasi yung mga babaeng nire-respeto ko na dumaan sa buhay ko, hindi na mahaba pag no, ayoko. Yeah. Ayoko sumama ka doon. Okay. Di ba? Pwedeng may time din na nag-explain ako na kasi hindi ko gusto yung kasama mo doon. Hindi ko gusto yung babae. Iba yung way niya eh. Nagbibisyo yung babae. Huwag ka sumama doon. Ganun lang explain ko. Okay, sige, hindi na ako sasama. Para-paras tayo mag-agree na once questionin niya na or dapat kasi pag sinabi mong talon,
ang i-reply niya na lang doon, gaano kataas. How high, no? If I say jump, you say how high. Sometimes may babae talagang ko-questionin kasi lalo sa excitement niya na gusto sumama niya. Kasi ang taas ng excitement niya eh. Okay. Gusto niya pumunta eh. Okay lang din sagutin nyo guys. Okay lang din paliwanag nyo kasi ganito. Minsan Pero pag namamatay kasi logic na-explain nila mo eh. na, pag na-explain mo na tas ayaw talaga, Hindi, hindi ka ganun ka, hindi siya so into sa'yo, no? Hindi, pwede namang ayaw niya pa rin sumunod sa... Hindi, ayaw pa rin niya doon sa decision mo pero sinunod niya pa rin. Pwede yun eh. Oh, yeah. Labag sa loob niya. Yeah. Pero kaysa maghiwalay tayo, sige, sundin mo yan. Yun yung Respect love. yun, pre. Oo, Respect yun yung yun, gusto respect ka yun. niya. Kumbaga, game siya na, okay, dahil mataas yung intellect niya, may iba siyang take sana dyan, pero dahil love kita, sa'yo ko, Oo. okay, tara. Pero labag sa puso niya yun, galit siya. Okay. Ngayon, dito na mag-iba. Inaway-away ka na niya. Ang dami niyang sinabi, walang respeto. Bas, bandang uli, pumunta pa rin siya. Ay, puta. Iba na yun. Yun na yung pinaka-sobrang bullshit na wala na talagang respeto sa'yo. Pero okay lang yun, mag-disagree siya sa'yo. Puro kaibigan ko naman yun eh. Pero bandang huli, no, hindi nga pwede pumunta. Kasi nga, delikado. Stay ka lang dito. So, hindi Sinunod siya pa rin. controlling, no? Hindi kayo nagiging controlling sa part na... Sa part na yun pare, Pag may mga- I call it as nililid kita kasi alam kong delikado yun. Hindi ako hadlang sa babae pag alam kong safe naman. Magmamall lang kayo with your friends. Sinong kasama mo? Etong mga kaibigan ko na to. Okay, fine. Sige. Hindi naman si Raulo eh. Kasi hindi mo naman din pwedeng yung babae na pilitin na ito lang mundo mo. Hindi naman pwede. Yeah. May sarili din silang nila mundo nila. Oo, walang problema. Hindi naman pwede na ikulong mo siya na ito lang dapat mong samahan, ito lang dapat. Hindi ganoon eh. May mga time din talaga na kailangan niya ng me time niya, ng mag-enjoy siya, 'di ba? Kaya nga, As long as hindi delikado, Yeah. wala akong problema diyan. Hindi ka rin basta-basta talaga pwedeng mag-commit ng sagad na parang papakasalan ko na to, aanakan ko na to. Kasi kumbaga, mag-check ka ng mag-check talaga eh. No? Ma-check mo, pag yung babae nagsasubmit na sa'yo, so effective leader ka na, sumusunod na sa sa'yo. Ngayon, pag yung mga nagiging kalandian mo or girlfriend mo, laging palaban, wala sa kanilang error nun. Para sa akin, wala sa kanilang error nun, wala sa babae. Nasa sa'yo yun. Kasi, ba't gantong kachipi pa yung mga na-attract ko ngayon? Or So, task ko pa. ba't hinayaan mo pumasok sa buhay mo? Yun nga. Correct. Bakit ito lang yung na-attract ko? Bakit ito lang yung mga nasa choices ko? So, hindi pa ganun kataas yung bracketing ko. Workout Hindi ko pa, pa sarili. yeah. Correct. Totoo yan. Totoo. And okay lang naman, sige, kung gusto mong bembangin yun. Kasi ako, marami rin ako nabembang na crazy chick. Totoo. Na, Real talk yan. Totoo na- yung sabi niya. na- Maniwala kayo. Nabuang eh. So, ako naiintindihan ko kayo kung gusto nyo, albawa, ganun, ganyan, parang, pero huwag nyo lang asawahin. Huwag nyo bubuntisin Totoo kasi. yan. Totoo yan sasabi. Yan ang delikado kasi ang hirap magkaroon ng babaeng parang kalaban. Ang hirap nun. Ako, naging girlfriend ko palang yung ganung babae, pare, na-experience ko. Hirap. What more, magkaanak kayo. Tang ina. Katis-tis ba yun? Titiisin mo ba yun? Bilang lalaki, Alin? kunyari, mahal ko to eh. Baka ma-workout to. Naranasan ko na. Oo nga, Nagtiis titiisin ako siya. ng gagong babae na baliw. Tinry ko eh kasi nga naniniwala ako na na malay mo Hindi mo maging okay malayasan, naman. lintik gumiling eh, no? Hindi, may Ah, di pera ba? kasi. Okay. Binibilan ako Paano lang. mo siya, hanggang kailan mo siya titiisin? Kunyari, may kursunado talaga ako. Gusto ko talaga siya. So, ganito ganyan. Sobrang niya, kaso baliw-baliw talaga. Paano ko siya? Titiisin ko ba siya? Kasi sabi, for better or worse baka ito lang yung worst phase ng buhay niya. Low IQ siya. Hanggang kailan, Hindi pre? talaga kataste-taste yun. Hanggang kailan yun? Kumbaga na siya, it depends na sa'yo no, kung gaano kahaba PC mo. Kasi game is game eh. Kumbaga sa akin, sa nung time na yun, nagbe-benefit talaga ako ng sobra. Crazy siya, although, oo. Pero hindi naman niya ako kayang stressin eh. Kasi hindi naman pumapasok sa utak ko yung mga bullshit niya eh. Alam mo yun? Pero wala ka ng goal na seryosohin yung relationship talaga. na yun. Oh. Yun na yun, Talaga. pare. Gusto ko na nga siyang iwalayan nung time na yun eh. Kaso wala pa akong pera. So, nangyari. May mga tanong dyan na, paano naman bilang tayo mga lalaki yung nagmamaneho ng mga bagay-bagay, is it possible na matransform mo ba yung ganong dagang kanal? May pre. Mag-iba rin. Mangyayari niyan pag pumipera ka na, mag-iba rin talaga.
Mag-iba rin set of cards mo. Yeah. Set of friends mo. Yun. Hindi mo kailangang i-workout yung putang ilang yun. Hindi mo siya kailangang ayusin. Saka mapag-iwanan mo talaga. Oo. Kung hindi siya makakasabay, may iwan siya. Mapapalitan talaga siya ng kung ano yung nararapat para sa'yo. Oo, totoo yan. Paano pag yung may mga nakilala ko, successful, mayaman, biglang kakabitan sila ng dagang kanalagan to ganyan, napapacked up. Pag gano'n nga kasi, may mga lalaki nga kasi na, kumbaga, madaling pumera natututunan siya Pero yung game nga kasi. Yun yung mga klase nag-concentrate sa money making yun. Kaya nga sinasabi nga natin, hanggat maaari, wag ganun Kasi nga mas delikado nga sa taas, di ba? Mas maraming tuso doon na babae sa taas. Pero yun nga, yung napag-usapan nyo, yung agree ako doon sa sinabi ni daw na minsan magbabago yung circle mo. Pero para sa akin naman din, may hangganan din Hindi mo kailangan tiisin. Di ba? Kung isa kang lalaki na may self-respect ka, no? Hindi mo, may hangganan din yung pasensya na pinagsabihan mo na once, thrice, okay. Pero inuulit-ulit pa rin. Para sa akin, hanggang doon lang. Hanggang thrice lang. Pag sumobra pa doon, lagi nang ginagawa ulit, inuulit pa rin yung pagdidisrespect or pagsasaway sa'yo. Para sa akin, wala na dapat usapan doon. Tapusin mo na kagad. Kasi, again, ang babae susunod nga, gustong sumunod niyan, di ba? Ang babae is magaling yan sila mag-follow ng lalo nga sa mga trends, sila yung magaling mag-follow diyan. Legit. Kung gusto nila, di ba? Kung gusto nila gayahin yung artista, lifestyle, damit, gagayahin nila. Yeah. O tapos sa'yo hindi nila magawa, kailangan mo pang pagsabihan ng 10 beses, di ba? So, hanggang 3 sabi lang, pag ayaw sumunod, it's time para humanap na ng iba. Yung tiis mo, yung tiis na yun dito, tiisan ko na. Tanga ka na pare. Hindi na kasalanan ng babae yun. Kasalanan mo na yun. Ikaw ba? May dumaan ba sa face mo na gano'n na sobrang crazy chick? Actually, wala kasi wala ka na experience sa crazy chick? Bilang bilang class S na pangit never naman akong nagkaroon ng babae na pinurso ko siya minisyon ko siya, hindi. Hindi, baliw na babae ba nakarelasyon mo? Sa una kasi may magaling magtago parang unang isang buwan, putang ina. Yung mga nagkilala akong ganyan, yung mga nakapareha ko kasi yung mga nakapareha ko, mga nag-submit talaga sa akin kasi ginusto nila ako Diba? Dahil classes ka nga, hindi ka magpe-perso kasi nga, rejection sagad yun. So, na-attract ko lang, gusto nila ako, gusto nila sa mundo ko, magsasabit sila sa mundo ko. Kung anong ganap ko, eto yung ganap ko. Yung ayaw na nila mag-submit, syempre, bubukan na nila yung sungay nila. Ganun naman lagi yung mga diba, especially pag pa-depart na, ganun na yun. Yeah. Makalabas niya na yun. Parang si Queen of Pain. Hindi ako naka-experience nung kasi obvious mo pag tanginan to nagiging ulol na kasi pasibat na. Ayun na nga. Yung sa akin, natapos kasi masyado naman siyang obsessed na. Pogi mo naman? Hindi pogi. May dating. Hey, silent dating. Masyado nang obsessed to the point na parang umiikot ang mundo sa atin. Pero hindi, kasi nga sobrang broad ng mga kaganapan dito. Bilang lalaki, buong bibig ko na kailangan nating ma-experience gustong mundo, marami tayong kaganapan, marami tayong agenda. Siya hindi. Tayong dalawa lang, nakakain tayong masarap, ang ating pagmamahalan ay okay na yan. Puta, hindi. Ayoko nun, pre. No, I mean, yung patay na patay yung babae, ayaw mo nang ganun? Ayoko nun. Hindi functional yun, pre. What do you mean? Hindi functional yun. Yung sa akin nun, what do you mean? Inaaway niyo yung mga katrabaho ko. Patay na patay ba? Hindi patay na patay yun. Crazy chick talaga yun. Oo nga, yun nga. Obsessed na nga siya. Diba? Gusto niya pag rest day, sa'yo, nandun ka sa kanya, magkasama kayo. Silosa. Tapos, silosa shit. dahil nag-aaral yun ng mga panahon, nag-aaral siya. Tapos, laging masama yung loob niya kasi nga, nagkikreate siya ng something sa utak niya na, ano ang ginagawa niya doon? Hindi na siya nakapag-function ng tama. Crazy Hindi siya nagpa-function ng tama. So, ayaw ko ba nun? Ayoko nun, pre, kasi bilang tao na may pagmamahal sa kapwa-tao, nakikita kong napapaktap yung buhay mo dahil dyan sa ganyang galaw, ayoko niyan. Yun. Pull up, niliasan ko. Ano? Wala naman ako na-experience na ganyan kasi, again, magaling tayo magbasa ng galaw ng babae rin
And bakit ko pa kailangan experience kung sa mga tropa ko naman nakikita ko na rin, di ba? So nakikita ko na kagad yung mga red flags na ganyan. Actually, sa lubong na kupal-kupal na babae sa buhay. Actually, meron akong tropa pre ngayon lang. Oh, shoutout sa iyo. Nanonood yan. Uy! Nanonood yan pre. Ngayon lang. Papangalanan mo Kinukwento niya sa akin ngayon lang. Yung sinabi mo kanina na first 2 months, 3 months okay. Pero lumabas din yung ugali. Ganun pre, ganun ang ginawa sa kanya. Akala niya kaya niya pang i-fix kasi yung babae, ang dami ng red flag. Sinabi ko na sa kanya yun. Tulad na, nabigyan mo kayo isa. Ito, yung topic mo. Single mom. Okay. So, isa lang yun ha. Isa lang yun. So, Ilan anak? Isa lang naman. Isa lang. So, una pa lang sinabi ko na sa kanya, pare, maraming red flags na to bro. Angel's Burger, buy one take one. Sinabi ko na sa kanya yun, sabi ko ito may red flag na yan. So, alamin mo na. Di sabi, hindi kaya ko yan pre. Kasi nanonood naman sa atin, yung tropa ko rin yun. Kaya alam niya na kaya niyang mabago rin. Yes, sir. Nandun siya, may pagka-mindset siya na gano'n. So, okay, nag-work for 2 to 3 months. Pero dahil nga lalabas yung tigas ng ulo ng babae, wala nga siya sa niya, kumbaga sira na rin talaga. Hindi na matake yung pag-lead ng lalaki. Hindi na matake yung disiplina na gustong gawin ng lalaki. Pinutok pre. Pinutok yung ugali. Hindi na naitago. Sinaway na ng sinaway. Umalis. Ito pre Ay, tangina, makama-specify ko kasi. Lumipad pre. Lumipad mag-isa. Hindi kasama yung boyfriend, yung tropa ko. Lumipad sa Thailand. Uy! Kasi... Palagay suso. Ano? Ha? Hindi. Basta ganun. Gusto niya mag-travel. Sabi ni tropa, kakatravel lang natin last month. Galing sila sa isang lugar. Pera. Birthday nung babae. Sabi, labas na lang tayo. Wag na tayo mag-travel kasi kakatravel lang natin last month. O ngayon, dahil hindi matake nung babae, girlfriend niya to hindi matake nung girlfriend yung logic nung lalaki. Gusto niya talagang masunod yung gusto niya. Nagulat yung tropa ko, bumili ng ticket mag-isa. Pumunta ng Thailand mag-isa. Red flag ba yun? Red flag yun, bro. Kunyari, yung girlfriend mo, sumibat mag-isa, red flag ba yun? Red flag yun, pre. Sure ka ba? Sure ka ba na mag-isa lang yun pumunta, bro? Tsaka the fact Hindi ba siya, ikaw na mismo yung napaparaling? Ba't mo iisipin may kasama siyang iba? Hindi, the fact na bakit ka hindi nakikipag-cooperate? Tsaka bro, umalis mag-isa. Bumili ng ticket mag-isa, umalis mag-isa. May boyfriend ka. Sa kanya, Joseph, from the time na bakit hindi ka nakikipag-cooperate? Oo. Diba? Reasonable naman Wala nang cooperation sa akin. Wala nang relasyon sa akin. Ganun yun Ganun sa akin So, di ko naisipin kung may kasama siya or what. Ayaw mo makipag-cooperate Ba't ako makikipag-cooperate sa relationship na to? Tapusin Diba? Parang, wala na Ginawa mo na yung shit mo, gagawin ko na tong shit ko. Kasi kung mahal ka nung babae, pre, okay, sabihin na natin, wala ngang pera. Sabi natin, walang pera yung tropa ko. Pero kung mahal ka nung babae, hindi yun papayag umalis mag-isa. Ililibre ka nun. Di ba? Ano bang problema? Bakit ayaw mo? Kasi kakagastos nga lang natin last month. O sige, ako na lang. Basta magkasama kitang umalis. Okay, kung dalawa silang umalis, hindi sila pa rin hanggang ngayon, sa tingin ko. Naghiwalay na? Wala na. Tama yung ginawa nila. So, umalis mag-isa, ibig sabihin, may makasarilin talaga yung babae, pre. Sa akin, mag-iiba yung take ko dyan. Sige, go. Para sa akin, pre, tingin ko, depende sa babae. Dahil kasi, we consider na fucked up soul yun, pre. Yung single mom. Di natin nilalahat, pero majority. Fucked up soul sila kasi nga di sila pinanagutan. So, ba't pa magtitiwala sa bagong lalaki? Like for example, yung sa akin, sa partner ko, bilang 20s na nakaka-experience siya ng pera sa hustle niya. Siya yung ganyan, mga sargaw-sargaw namin. Siya naman may gusto nun Kasi ako nga, tsaka na tayo magganyan pag marami ng G. Siya, hindi, kasya naman ganito ganyan. So, totoo yung sinabi mo, kung mahal ka talaga niya, tas wala sa budget mo yun, lilibre ka niya. Yung mga sargaw na, libre niya yun To the point na... Unless kung may kasama yun. Neto, yung nag-solo, Neto kasi yung mga alis nung sa akin, nung partner ko, yung mga alis niya, kilala ko yung kasama niya. May dalawa siyang kasama, 3 sila na magkatropang babae. Yan, nagboborakay sila. Tapos neto, nagsecure sila nung isang hinahatid ko pa nga sa airport. Siguro depende lang dun sa katransak mo. Diba? Kasi yung katransak niya, single mom na
na hindi nagsasubmit eh. Na parang reckless na pero kung yung partner mo naman, wasari, okay naman, hindi packed up yung utak, parang gusto ko magganto, ganyan, gusto ko magsikihor. Marami akong gagawin dyan, di kita masasamaan. Hindi, magkakasama kami, ganto ganyan. Inassume mo lang pala na hindi isasama ka pero may plano pala sila ng Hindi siya kasi. na pala yung tatlo. Hindi siya kasi. Parang sa akin siya, kunyari may gusto siyang sa akin mo na siya, tara punta natin, ganto ganyan. Okay, okay din. Sila na lang, ganto ganyan. Tapos yun, nagsasabi siya na, pupunta nga kami, ganto, nakahanap kami ng murang ganto, murang ganyan. Tapos parang, kumbaga, depende talaga sobrang depende niya kung kagaya nun, nagkakaroon lang siya ng struggle at parang commotion pag hindi ka confident dun sa partner mo. Siya, yung tropa mo, sure, hindi siya confident dun. Putang ina, single mom Kahit naman ako hindi rin ako confident na sa single mom. Kasi tangina, anong nangyari? Bakit ka ganyan na hindi ka pinalagutan? Anong mali? So, hindi ka rin confident. So, sure ako, hindi lang siya confident dun. Kaya parang may gano'n na, tangina mo. Kaya parang naging issue sa gano'n. Ba't ka umalis mag-isa? Kasi ito, ina-explain ko lang ng ganito. Mas gusto ko lang siyang mag-deep tayo dun sa ganong usapin. Kasi maraming gano'n na, nagtatravel mag-isa or nagtatravel talaga yung babae na hindi niya kasama yung kaparehan niya. Kasi nga, yung mga babae, pre, ganyan sila. Gusto nila yung mag-enjoy. Gusto nilang magliwaliw. Ilan taon na ba yung tropa mo? Kasing edad lang din natin. Kasing edad nyo lang. Kasing edad din natin. Yung babae. Expired na? Kasing edad din natin. Ta single mom, no? Expired. Matigas, madami na nga red flags. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina. Makunat na nga, parang nara na yun. Matigas na yun, parang nara na. Marami na nga siyang red flag. Pero nung first month nga, kasi ang topic natin kanina is, may babae kasi na magtatago sa unang ugali niya ng months, ng 2 to 3 months. Yung pala yung pumasok sa'yo. Pero, after 2 to 3 months, di na naitago talagang, matigas na talaga yung ulo, pre. So, yun na yun. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi siya sinisettle. At her age right now. That's the answer. So, red flag kasi talaga siya, no? Diba dumating yung babae sa'yo, 29, 30. Mapapa-question ka, ba't di pinapakasalan to? Maganda na. Tsaka yung ganun, may bagahe pa. May isang bagahe, may +1 Oo, bakit hindi tinuluyan? Maganda naman. Hindi, doon na lang. Sabihin natin, sige, single mom siya, nagkamali siya ng lalaki. Okay, fine. Hindi siya napakasalan nagkamali siya ng lalaki. Pero single kung mom. okay ito, sure magkakajowa to dapat. Yun nga. Dapat may boyfriend. 30 na siya. Kasi marami akong kilalang single mom na pinakasalan pa rin naman. Yunuluyan Kasi nga, pakasal talaga. Taong bahay, makasikaso naman. Naririli, pero bakit siya hindi pa rin kasal? 30 na. Kaya nga, tignan mo sinabi mo, taong bahay, di ba? Ayun, hindi mo mapakali pre sa bahay. Yun na yun, bro. Kaya, so siya, no? Hindi naman natin sinasabing, hindi, sabihin na natin. Hindi natin sinasabi na no-go zone yung single mom. No-go zone talaga. Hindi, pero kumbaga kasi nga may mga single mom na pinapakasalan ka. Okay. I mean siya, specifically. Hindi nga, kumbaga tayo, nangungusap na tayo dyan. Kasi may mga gustong tumesnik. Kasi may mga mayayabit talaga na single mom naman kasi talaga. Okay ito may mga ganun So ano yung mga dapat mong i-consider kung gusto mong, tangina matibay ito, mayabit to boss to Ano yung mga kailangan mong i-consider kung gusto mo siyang, testing ako ng single mom, why not? Di ba? Ano? Para sa akin. Ikaw, bilang ikaw pasok na pa malupit ka dyan. yan. Pasok pa. Wala nang katapusan to. Kinang-inang yan. Tuloy-tuloy ito. Hindi kasi sa akin, ganito na lang. Marami magagalit na babae, no? Pero para sa akin, magagalit yan. Pagdating ng 30 years old, hindi pa rin siya kasal at napunta siya sa'yo, di ba? Regardless kung may anak o wala. May anak or wala, questionable talaga. 30 years old na single. Questionable. Kahit nga 28 no? Tapos maganda. Kahit nga 28 May something na. Kung hindi may toyo yon, ang hirap i-deal with niya. Ang hirap niya i-partner. Ang hirap niyang kasama. Kumbaga, basta sagabal siya. Okay. Putang ina. Real talk. Darating yung time sagabal na... Diba? Yung gagamba sa CR? Sagabal sa pagtae? Darating yung time na, di ba na-meet mo itong 30 years old na babae na to, ang ganda, ang puti, panalo. Sarap, okay. Topic niya to mga ganda. Okay, di ba? Panalo, tontuwa ka, enjoy na enjoy ka sa kama, maganda, magaling. Kasi matanda na siya di ba?
darating yung time, nasasampaling ka ng sagot sa tanong mo kung bakit nga wala pa siyang boyfriend o asawa. Gulpe di gulat O, yung mga... gugulatin ka ng sampal, pak, ayan pala kasi yung ugali niya. Ganun na-experience ko rin naman eh. Kahit nga 28, para sa akin, wala na eh. Parang, 28, na-meet mo, babae, 28, hindi kasal, hindi kasal. Maganda, hindi pa rin may sariling G, sinesettle. may sariling mang pera, okay naman siya. Kahit nga walang pera eh. Okay. Hindi naman ako tumitingin doon. Kahit walang pera, basta ka-partner siya, nakikipag-cooperate siya. Pero yun nga, masasagot ka ng tanong mo pag siya na yung karelasyon mo, a few months, mapapakita sa'yo yung bakit ba. Matatawa yung tropa ko na yun. Hopeless Yan yung tita, sinabi ko sa kanya. Mapapakita sa'yo ng babae na yun kung bakit ba hindi siya sinisettle. Sasagutin ka no. Yung sinabi ko Tita sa kanya, na yun, pre. hopeless tita. Mag-aalaga ng shih tzu yun eh. Tapos siya na yung, tita, bili mo ko nito. Yung pala, butangera siya. Yeah. Ang hirap niyang kausap pag may problema. Yeah. Ayaw niya paresolba. Alam mo yung mga ganun eh. Yung maliit na problema lang, hindi nagpaparesolba. Hindi, bakit? Ganun, nakakabuisit, di ba? So, ikaw, para sa'yo? 28 above? 28 above? Para sa akin, ha? Putang inang yan, papunta na sa no-go zone. Ilan taon yung partner mo na pinakasala mo? Ilan taon ba kami nun? Ilan years na kayo? Parang, Unless, Inan to, nagbibigay, alam mo ginagawa mo, nagbibigay kayo ng pressure sa mga magkarelasyon hindi niyan. nga, ito nga. Unless, Nagpakasalan na. ito, tutuldukan Ina natin mo. ha. O, sige. papakasalan, wag muna, pre. Ito, tapusin ko ha. Unless, kung halimbawa nagpaka-busy siya as breadwinner, or sige, Okay. bibigyan natin ng chance. Kasi may mga ganun tol eh. Sobrang breadwinner siya. 28 and above, NBSB. Pwede. Okay, 28 above, dalawa pa lang ex, tas parehas tag 4 years. Hindi nga eh. Kahit nga 29, 28, okay lang. Basta, madali siyang kausap eh. Madali siyang ka-deal. Okay. Kahit nga, pre, ito nga real talk. Kahit nga 33, sige. Fine. Boss, 33, may specific ang number Siya may kalandian 33. Ano mo? Kahit 35. Ito, tatasan ko pa. Parang pero ba yun? Kahit Ganun 35. pa ang gago. Nagdagdag pa. Huli siya sa 33, no? Okay lang. Basta wag kupal. Ayan, real talk ha. Basta wag girls, Paano makinig bang kayo. kupal? Ano bang indikasyon na kupal ang isang 28 and above? Hindi mo nga basta-basta malalaman, bro. Hindi mo basta-basta malalaman, pre. Hanggat huwag ka mang titiwala dun sa months na relasyon ninyo. Kasi maraming ganun eh. Months pa lang. Ano pa, ipagyayabang ba nila na yung matagal ko ng boyfriend, 1 year, 5 years, hindi ako pinakasalan, pero itong months lang, 3 months, 5 months, kinasal na kami. Bobo yung lalaki dun, pre. Tangina, yabang pa eh, gaganon pa. 5 months, asa na yung boyfriend mong 1 year? Taxi cab jury tawag nila doon, pre. Taxi cab jury. Bakit? Yung long term, di ka pinakasalan, tapos yung na-meet mo kinabukasan, kinasal kayo agad. Kinasal. Bakit taxi cab? Ewan ko sa mga Parang putang hinahatid inang yan. lang daw. Hinahatid lang. Hinahatid lang sa tamang partner. Parang Mga gano'n. ganun Taxi mo, ka. daming alam eh, ha? Ang paggago. Taxi cab jury. Tangina, kung di ka ulul, papakasalan ka, maniwala ka. Ito mga to na-invento laging word, no? Ang dami nilang naiimbento, pre, para lang itawag din sa bago nilang kaululan, pre. Ay, smart shaming yan. Bakla! Tangina, hindi porkit nakaka-invento ka ng kung ano-anong terminology, napakatalino mo na. Tangina, minsan nga, kung sino pa yung maraming alam na dunong-dunungan, yung pa yung tanga eh. Yeah. Yung mag-drop name, poki ng ina nyo. Hindi, English kasi tol eh. Kaya tunog may sense. So, kasi may mga ganyan. Yun nga, basta, kasi may mga ganyan, pre. yung ganun, yung sakit ng ulo ng babae na yun, hindi nyo makikita yun sa months, bro. Ito kailangan, pinaka nagkwento talaga eh. Kailangan at least, para sa akin, bro, para kasal, usapang kasal, at least 5 years, 6 years relationship, boyfriend, Agree ako girlfriend. dyan. Ang minimum ko 4 years. Yun. Kasi 4 years. 1 hanggang 3, testing season Wala yun, boss. pa yun, andyan yung magulong ugali, Testing pre. season yan. Kaya nga, di ba, yung may tawag sila doon yung parang sumpa ng 3 years. Kasi usually sa 3 years, natatapos eh. Kasi testing season talaga siya eh. Sa ano, 4 actually, years, pare, sakto lang. 5 years kinakasal eh. Di ba may tawag sa kasal na honeymoon phase? Yeah. Di ba? Hindi ako naniniwalang may honeymoon phase sa kasal kung matalino kang lalaki. Ang honeymoon phase Nasa ay relasyon. nasa boyfriend-girlfriend. Yeah. Kasi pag pinakasalan mo na dapat, alam nyo na yung baho ninyong mag-asawa,
amoy nyo na, willing kayong amuyin yung baho ninyong mag-asawa. Araw-araw, habang buhay. Ganun yun, bro. Kaya sabi ko 4 years, 5 years, at least 6 years ng kasal. Dapat wala nang honeymoon phase sa kasal. Yun na yun. Sobrang ibig sabihin nun, pag kinasal na kayo, kahit mabaho yung amoy, masaya kang inaamoy yun. Yung puwet. Pwede. Oh, basta yun. Pero yung baho ng ugali nga. Ganun na yun, Pag kinain pre. yung puwet nito, Walang- kapakasal lang kagad nito yung Walang babae. honeymoon. Oo nga, no? Totoo. Ang honeymoon phase dun sa boyfriend, girlfriend, bro. Kaya parang kaululan yung kakakilala mo lang, ilang months pa lang kayo, kinasal agad. Ganun, So, gago yun. mag-annulment, no? Tapos proud pa sila parang, uy, ang yabang, uy. Patangin na, Wala sa haba ng relasyon niya, nasa paninindigan niya. Wag nyo yan yun, advocate yung ganun kasi napakadelikado nun. delikado nun. Tapos Bond pala. pagkalabas ng ugali, both, lalaki, babae. Hindi niya kilala yung lalaki. Parang months lang sila, 2 to 3 months. Yung pala, nung kinasal, after 3 years, putang ina, abuser pala ng Google Pay. Saan ang flex mo? Diba? Ang kulit. Daming ganyan. Maraming ganyan. Kasi nga, dapat at least, Ginawa kang punching bag. di ba? Kayo ba? Pwede ka. Kayo parang ilang years kayo bago kinasal? Matagal din, bro. I think more than 6 years kami, pare. Inang tagal, no? Matagal, bro. Ano yung kasi madalas ngang natatapos yung relasyon sa 3 years. Kaya na yan. Ano yung mga ma-advise mo bilang ikaw na naka-experience ka ng long term na nauwi sa kasalan? Ayan. Ano yung mga dapat at mga hindi dapat para hindi kayo matapos sa 3 years? Kasi ano yan, pre, talamak yan, alam nila yan. Sumpa ng 3 years. Oh. After 3 years ng relasyon, doon na yung mga challenges. Yun doon naman na sa mga nasisira. bro, doon sa mga... Haba mong tanong mo. Hinihintay ko toldokan eh. Kasi may mga challenges. Hindi, explain ko na lang yung yung pinaka bakit paano, ano yung ginawa ko lang. Ay, hindi may tangkat na lang. Ano yung ginawa ko lang, haba eh. Haba kasi nun eh. Ako saan pa mapunta yung usapan eh. Nangkat eh. First time nangkat to. Si Doon Josh. sa mga namin pre, sa Ang mga prank ng sa mga more than, yung sinasabi kong more than 6 years kami pare, hindi yun stable ah. Uy, ba't Maraming kami- breakup yun dahil nahuhuli nga ako pre. Uy. Kasi Ang ina, Diablo! nga may mga Napatropa ang puta. may mga cheating issues. Ako may kasalanan nun. So pero baero. ito na nga ang Ay, doon. gwapo eh. Plate dos si Busang Pucha. Ano? Plate dirt. Ano yung Break dirt ano? Okay, gago. Kaya nga wala akong kaya nga sinasabi ko lagi ang mga advice ko paano kumuha ng chicks ganyan. Kasi nga bro, pagdating kasi sa relationship, ito sa akin to ano to kaya kaya confident ako sabihin na kahit nasa relationship ako, pinopromote ko pa rin yung bad boy mindset because wala naman akong binago talaga pre. Wala ang dinagdag ko lang lagi sa relationship ko, is more respect, more responsibility. Oh. Pero yung lahat, Sabi nga ni Spider-Man. flirt date seduce ang, di ba flirt date seduce ang lagi ko sinasabi, paano makuha yung babae. Ganun pa rin ako, dinagdagan ko lang ng respect, responsibility nung Kasi kinasal na yung kami. respect at responsibilities bilang mister, hindi mo na siya, nga, ang galing. Yun pre. Putang ina, Again, galing. flirt. Ano ba yung flirt? Paano yung flirt? Pag gusto mo yung babae, di ba nakikipaglaro ka sa kanya, nakikipagbaroan ka. Pag kasal ba, kailangan mong alisin yun? Oo. Hindi pa rin eh. Di ba hindi pre? Hindi mo totoo. kailangan alisin. Kailangan mo ipaglaro ka pa rin sa asawa mo. I-flirt mo pa rin siya. Meron pa rin. Date. Date. Paano mo magugustuhan ng babae? I-date mo. Kaling nito, no? Kailangan mo ba siyang alisin pag kinasal kayo? Hindi. I-date mo pa rin yung babae mo eh. Para, di ba? Doon ka niya nagustuhan eh. Seduce. Paano mo makasex yung babae? Siseduce mo. Bakit pag kinasal mo ba, aalisin mo yung seduction sa kasal ninyo? Para maging spice yung relationship nyo, kailangan mo i-up the ante mo pa yung seduce eh. Bibilan mo ng costume yung asawa mo. Suotin mo tong sailor mo na to. Kakatupik ito. Ang babae ba nagsusot doon? Nakikita ko nagsusot doon, lalaking ulul ah. Ay, ano yun? Baliw yun, pre. Ito yung seduction. Magsusuot ako ng ganito. Ikaw si sailor mo. Benggahan tayo. Hindi natatanggal yun, pre. Now, dahil mag-asawa na kayo, meron na kayong ano ng Diyos. Respeto. Ire-respect nyo na ngayon yung sinumpa. Sa kanya mo. Ito tatlo. Respeto. Tang ina kasi. Yung gesture mo. Lagi ako nawa 1-0 ng mga poke ng inan to eh. Tangina. Respeto. Dinodokil. Dukit mo eh. Puta, ini mga utak nito mga to bro. Oh, kita nyo yung mga kasama ko madudumi yung utak. Okay, go. Sige. Respeto. Siyempre, respeto nyo yung
ayan, nire-respeto nyo yung sinumpaan ninyo sa Diyos, di ba? Yung respeto na yung relationship Committed, nangako ka na, yes po, siya lang. Bakit yung mga alpha followers, Yung mga alpha male sa TikTok? alpha males, parang nilalait kasi nagpakasal ka. Parang ganun. Ay, hindi nila alam kasi yun, bro. Especially Red Pill community. Gago, diba? galing nun. Problema na nila yun, Red Pill bro. community, yan ang number one na bago pa lang kami magkakilala ni Ang Josh. Red Pill Alaksan? Yun yung number one na lagi na lang sinasabi sa akin. Yeah. Ayan, yun. Well, teka, tapusin ko muna. Respeto. Responsibilidad. Lalo nang responsibility mo yung babae pag kinasal na kayo. Talaga. Provide, protect. Lalo na, nasa bahay na kayong isa. Katulad sa amin, kasama kami sa bahay. Alerto na ako lagi. Puta, 2 lang kami sa bahay. So, again, walang pinagkaiba. Dagdag lang. Shopee! Ina na. Kaya may camera. Ako nag-install ng camera sa bahay namin para lagi ako nakamonitor. Pero anyway, yung sa sa Red Pill community, hindi ko siya maintindihan, bro. Again, wala ako hindi ko alam maintindihan yung kung nasang spectrum sila. Unang-una, hindi daw alpha. Okay, sige, doon tayo. Pa-cornyan tayo. Papasukin ko lang yung corny nila, no? Hindi daw ako alpha dahil may relationship. Ano ba ang alpha? Merong sumusunod sa'yo. Well, confident akong sabihin, sa relationship namin, ako ang alpha. Di ba? Bakit mo matatawag na alpha sarili mo? Wala namang sumusunod sa'yo. Single ka? Sinong susunod sa'yo? Di ba? Wala ka namang babae. Alpha ka? Sinong susunod sa'yo? Di ba? Babae, sumusunod sa alpha. Sa relationship namin, ako ang alpha. I can say that. Alpha male ako sa relationship namin. Sila mas kasi ayaw nilang Tsaka as an individual, pre, alpha, parang sinasabi nga natin yung matikas na lalaki, may Diyos sa puso, ina-acknowledge yung kapangyarihan ng Diyos. Kinasal ka, nangako ka sa harap niya na siya at siya lang. Doon pa lang, solid na paninindigan na yun. Ako, saludo ako sa mga nagpapakasal sa ganyang edad. Ang problema kasi sa community neto lang, dati okay pa yung Red Pill, ngayon medyo naging toxic na. Akala kasi nila, inobserve ko yung putang inang community na yun. Pero inobserbahan ko, ang sa kanila, parang, yun nga yung pick-up artist, chick boy ka dapat. Hindi naman. Hindi, para sa kanila, parang dapat, marami kang napupul na babae. Kaysa yung ganito na nagpakasal, bobo to sa mata nila. Parang, wow, mali. Time consuming kasi tol talaga. Naintindihan ko, bro, yung dapat marami kang chicks. Kasi dumaan din naman ako sa face na yun. Yan yung Red Pill na alam ko. Real talk yan. Na maraming chicks. Kasi kaya nga hindi kami naging stable din dahil yun yung mga time na nanchichicks talaga ako, pre. Nanchichicks talaga ako, pre. So, again, naintindihan ko yung part na yun kung bata ka. Kung bata ka na uminom ng Red Pill. Panchichicks talaga yan pag bata ka. But, hindi man ako bata eh. Kung ganyan ka pa rin, 30 plus ka na ganyan ka pa rin mindset mo, may mali na sa'yo, bro. And you have to check yourself pag ganyan. So again, bahala ka sa buhay mo. Pero again, iba kasi yung iba yung take ko sa Red Pill eh. Pagka tinake ko yung Red Pill, alam ko na yung katotohanan. Now, alam ko na yung katotohanan, tinake ko siya kung paano ko i-maneuver yung mundo. Hindi ko tinake yung Red Pill para i-hate. Marami kasing ganun eh. Tinake yung Red Pill, alam ko na yung katotohanan. Now, galit na ako sa katotohanan. Tinake ko yung Red Pill para malaman ko yung katotohanan, para malaman ko paano ko magmamaneuver sa katotohanan. Yeah. Magkaiba tayo. No? So, again, opinion nyo naman yun sa mga Red Pill community na hindi ako tinitake as Red Pill. Wala akong problema doon. Iba nga lang tayo ng pag-take ng Red Pill na yan. For me, ang pagkakaano ko naman dyan, intindi ko naman sa mga ganyang bagay-bagay sa Red Pill din. Kung na-take mo na yung Red Pill, alam mo na yung rational standpoint mo sa buhay, alam mo na yung takbo ng mundo, walang problema kung gusto magpakasal. As long as alam mo yung consequences mo. Yeah. At alam mo yung kakaharapin mo. Then fine. Kasi by the end of the day, ikaw din naman yung sasalubong yan eh. So, who am I to judge the other person decision, di ba? Kung ready naman siya doon. Tingin ko kaya nagmumukhang wak sa kanila yung pagpapakasal at pagiging committed. Kasi nga, ganyan yung naririnig. So, magpakasal ka, mag-commit ka, basta saluhin mo yung consequences. Na, pag sinabi kasing consequences, negative effect, negative equal, So, hindi. Explain lang, putang ama mo. Explain lang natin siguro ng mas ibang word ang ginagamit. Pag nag-commit ka, nagpakasal ka, nag-stay put ka sa isang babae, may mga responsibilities. Yun. Hindi, kahit naman di mo kayo pinakasalan, may responsibilities ka pa rin. Hindi ko, yun ang tawag natin, responsibilities, hindi consequences. Pag magka-live-in kayo,
Yeah, Hindi responsibilities. rin, bro. Hindi rin siya, consequences. hindi rin siya, kung sabihin natin merong, in a surface level, meron kang responsibility dun sa babae. But, dahil hindi nga kayo official, hindi kayo committed sa isa't isa, yung responsibility na yun, pwedeng i-disregard yun. May isa sa inyo, babae, lalaki, pwedeng i-disregard yung responsibility. Wala naman akong commitment sa'yo eh. Wala tayong pinangakuan or what. Kumbaga handshake lang to. Kumbaga sa business, handshake. Eh, di ba sa handshake business, pwedeng iwan yung isa, pwedeng i-disregard yun eh. Walang papeles. Pag sa kasal, meron talagang responsibility because in God's, in papel, meron kayo. Kayo yun. So, kumbaga, mandatory ang responsibility sa kasal. So, sabihin man natin merong merong responsibility sa live-in, but hindi siya ganun kabigat. Hindi siya ganun kabigat, pare. Pwedeng isa umalis. Kahit ako eh. Live-in tayo, o responsibility kita. Ba ito live-in sa'yo, bading? Hindi, kunyari. Tangina na ito talaga. Babae, di ba? Sabihin ko. Pati ka sa akin eh. May responsibility ka sa akin. Okay, sige. Ngayon, 1 month. Putangin na, nagkupal-kupal ka. Alis ako sa'yo. Wala. Yung responsibility ko, kaya kong iwan yan. I think, manly sagad para sa akin. Manly sagad. Brusko sagad. Lalaki sagad. Committed. Nagpakasal. Ako 50-50 ako. Parang, depende naman sa'yo kung gusto mo pakasal, bahala ka. Pero hindi ko titignan kung sino yung panalo sa dalawa. Parang, kung saan ka okay, bahala ka doon ka. Kasi may mga lalaki din naman okay yung life na hindi sila nagpakasal eh. Oo naman. Meron din lalaki na mas naging okay yung life nila, nagpakasal sila. Parang mas naging manly sila, mas naging godly sila lalo. Alam mo yun. So, pero lagi mong tatandaan, parte ng maayos at okay na pamumuhay ng individual, especially ng lalaking pamilya. Kasi yun naman sinusulong natin. Nuclear family talaga. Yeah. Basta ang pointers lang naman natin lagi kasi wag yung maling babae. Diba? Hanapin mo yun nga yung pinaka-point, bro. Oh. Yun yung pinaka-point. Kaya nga tayo nag-aksaya ng laway dito, nagko-content, is para pumili ka ng babae. Now, magiging tama sila, yung mga red pill community na yan, magko-concrete yung pang-ano nila sa akin pag yung asawa ko nagloko. Oo. Pag yung kasal, kunyari, ngayon, yung divorce, di ba? Dinivorce ako ng asawa ko. Tama sila. And, magiging, rin sa akin yun. Magiging positive din sa akin yun because ako rin ang magpapatunay na hindi siya working. Pero hanggat ngayong walang ganyan, mali sila. Wala silang napapatunayan pa ngayon. Kasi sabihin nila, kasal, ganito, ganyan. Anong negative dun? Wala namang nangyayari pa sa akin. Diba? So, totoo yan. Diba? Hanggat dun lang sila magiging tama pag may nangyari sa relationship namin. Pero hanggat walang bearing yung sinasabi nila, bro. Wala. So, ayun. Yun yung mga, kaya... Ako magpapasal ako next year pagka Pumaldo-paldo ka. Kasama kami dyan, ninong kami dyan. Ina nyo ba? Ano yun? May mga misogynist sa asal. Hindi na. Ayaw mo? Tataperware ko na lang kayo cake tsaka pansit. Magpapiano ako para sa'yo. Paldo. Tangina. Ano na ako eh. Kaka-28 ko lang eh. Nung October 6 eh. Tapos ikasal. Tsaka nagbigay siya ng pressure kanina eh. Pag yung babae, ganito edad, di pa kasal. Tanga ka pala eh. Magkasama naman kayo eh. Gago. Matagal na rin sila eh, di ba? Gago mo na. Sinasama mo sarili mo doon. Pero nandun kami sa parang pa 4 years kami. Kaya nga ako, kita nyo naman, kanina wala akong ibang ginagawa, hindi magtanong, ano yung ginagawa pag ganito ganyan. Kasi nasa 3 years kami. Si Tito Josh kasi. Andito yung mga challenges eh. So ako, kita nyo naman, di ba? Hindi kami dito yung pinakamadunong ang putang ina. Kami mismo, natututo kami sa kung ano mga lalapag sa comment section. So, tatanong ko sa kanya, bilang siya galing sa long term, nag-end up sa kasal, ako nasa 3 years ako, road to 4 years. Ano nangyayari, pre? Anong ganto ganyan? Kaso sinabi niya, playboy siya. Ay, di ako makarelate. So, kasi problema lang dyan sa community, okay naman yung red pill. Walang problema yung red pill. Yeah. All rational yun. Ang problema kasi dyan, kung paano tinitake minsan ng tanga. Kaya nga yun nagiging toxic sila. Ayun nga yung dinidikdik ko dito, matagal na, 'di ba? So, kailangan natin i-explain, hindi tayo pwedeng mag-iwan lang ng masarap ang pakbit. Kailangan natin i-explain bakit masarap ang pakbit. Kasi nga yung info, yung knowledge is power. Mahawakan ng low IQ, iwawasiwas niya yung bre. Makakatama siya ng Hindi nila alam yung nag-create ng red pill, Rollo Tomasi, kasal yun. Mismo. Yung mga
inaay natin na malulupit na lalaki. Pamilyado. Ang sinasabi lang naman kasi doon na wag kang magpakasal Sa maling babae. Hindi, ang inaano kasi nila in majority. In now era. Kasi nga, yung mga sobrang babae, delikado. yun. Pero pwede pa rin. At sa America point of view yun. Kasi Kaya may divorce doon. Itong mga Pilipinas, ewan ko ba? Tsaka fact up Dito, wag ka lang magpapakasal dito pag yung babae taga Luzon. Ganun lang. Pero, Hindi, Amerika kasi pare, alam niyo naman yung Amerika eh. Yun, doon binibase yung gawa ng libro na Tsaka rational. doon galing yung red pill eh. Yun nga. Doon galing dito yung lang red pa, pill. sa Pilipinas, pahirapan lang dito Maganda magpakasal pa. pag taga Luzon. Actually, kahit nga sa Luzon, makakatagpo ka pa rin ng right woman. Mababalang chance ha, pero mahirap kasi sabi, hindi man compared sinabing, to US, Yeah. mas marami ka pa rin makikitang Kumbaga mas mataas kasi ang risk doon, bro. yung Mas mataas ang risk sa US ng kasal. correct. Kumpara dito, hindi pa naman ganoon. Although tignan nyo yung mga ulul na puti. Di ba? Pupunta dito, aasawa ng Pinay. Pinay. Taga Visayas, Mindanao. Di ba? Hindi taga Luzon. Kasi nga, mahirap dito sa Luzon. Ang gulo dito sa Luzon. Yung mga babae dito sa Luzon, lalaki ng tattoo sa dibdib. So since nanonood kayo, no, sabihin ko na lang din sa inyo yung dapat ninyong gawin sa kung may matake kayo na knowledge man, di ba? Yan. I-take nyo yung knowledge, kunin nyo yung knowledge, gamitin nyo sa advantage ninyo. At para ma-maneuver ninyo yung dapat ninyong ma-maneuver. Pag nagbasa ka ng how to fix, kunyari, ano ba yung kotse na sirain? Sabihin natin Kia. Uy, gagot to. Sabihin lang, example lang. yung stock ng Kia. Example lang, how to fix Kia cars. Don't buy Kia. Basahin nyo yun, tapos, gawin yung business. Ngayon may mga sirain na Kia, gawin ko tong business para sa akin pumunta yung mga Kia. Okay. Ang gagawin ng iba, yung maling pag-take, kinuha yung book ng how to fix Kia. Nakita ngayon yung mga sira. Nag-hate ngayon sa Kia. Ay, putang ina, sirain tong mga Kia na to. Walang kwenta to. Ganon ganon nila tinake yun, pre. Imbis na gawin ninyo para matulungan kayo sa reality ninyo pang araw-araw ninyo, tinake nila yun pero nang hate sila. So, para sa akin, yun ang mali. So, kung nanonood ka rito sa channel natin, why not? Sabihin ko sa inyo paano ko i-digest yung red pill. So, saka from the time na Yan, maganda yan. Teka lang, in-interrupt nga, ituturo niya nga yun na yun, pre. Okay. Take it. From the time na masyado silang maraming negative comments sa'yo before, hindi na sila tunay na red pill for me. Kasi dapat hindi ka nga nag-aakse ng sagad-sagad para, alam mo na, mangialam sa buhay ng desisyon ng isang tao na wala ka namang alam. Alam mo yun? Hindi na siya rational for me. Pero dahil nga nandito tayo sa mindset na ganito nga, alam ko na na doon pupunta yun na may gaganyan, ganyan. But nasa sa atin naman yun kung paano natin iti-take yung information yun. So, tinake ko siya as, ito yung mga klase ng na ganito yung atake nila. Pa sila. So, kailangan mo siyang kailangan mo siyang i-timpla, retokihin na that magbe-benefit ka. Diba? Nang positive. Alam mo, nung unang time na na-discover ko lahat ng takbo sa buhay at sa mundo, nag-rage din ako parang na-battery pa akong putang ina. Ang dami ko rin na lang yung babae nung time na yun, pre, parang totoo yan. Pinaglalaroan ko lang sila, ganyan, papalit-palit lang ako ng relationship, wala akong sineseryoso, ganun. Totoo. Kasi nga, parang pakiramdam mo, tangin na lahat naman kayo manluloko eh. And then I realized na bakit ako magagalit sa player, ganun yung game. Diba? Parang, wala hindi naman sila nag-create ng rules, diba? Yung nature, yung mundo nag-create ng rules kung bakit ganun mag-isip yung babae. So, bakit mo kailangang awayin yung mga babae? Yun na nga, bro Yun yung magandang example nga yan, di ba? Kumbaga, binigyan ka na ng tip kung paano i-maneuver yung babae. Imbis na gamitin mo sa advantage mo, puta ng hate. Tangin na yun nga. Mga away ka ng babae. pre. Diba? Mga away ka ng babae, mga away ka ng kapwa mo lalaki, hindi pwede. Tangina, doon ako hirap na putang ina. Sa mga kagaya kong classes dyan, ang gusto ng babae, ganito. Ngayon tayo mga classes, paano tayo papalag? Dapat ganito, dapat ganyan. Ang ginawa nila, puta, pinagsisigaw niyo mga babae, tangina nyo, ganito lang naman gusto nyo eh. Ganito lang naman. Tangina nyo, bakit ginanon nyo? Diba? May tinuro ko na resolution kung paano ka papalag bilang classes na pangit. Ang ginawa mo, kinuha mo yung knowledge mula sa atin. Nagreklamo lang. Oo. Marami naging misogynist ng ira mo. Oo, putang ina. Doon ako hirap ako. Nagde-depend ako araw-araw.
Tangina kasi nabash eh. Tangina si ano niya sa Reddit, inano ako sa Reddit eh. Ikaw daw ang nag-ano misogynist itong tao na to, itong lalaki na to, ganito ganyan, kadiri, ganito. Sa akin nga unang sinample yun pre, kung sino talaga yung mga pangit siya pang ano. Sa akin unang sinample yun pre, yung alam mo, it is always the ugly ones. Ako yun, sa akin unang yung putang ina. Sa akin nag-originate yung pre. Kasi putang ina, yung mga loay kinalalaki na, tangina nyo, ganito lang naman gusto nyo eh. Ang ano nila, ang pang-justify nila, yung content ko. Nang hindi nila inintindi yung thought ko na, yo, ganito yan sila, wala tayong magagawa dyan. Dito tayo tutok sa kontrolado natin. Improve yung sarili para mag-proceed, para maka-attract tayo. Inang mga, kaya nga yung sasabi ko, yung knowledge kapangyarihan. Kaya kailangan natin mas i-explain ng mas matindi dito sa anti-support. Kasi nga, winawas-iwas nila ng gano'n yung espada. Nakakatama na ang putang mga bobo eh. Di ba? So, ang ganda ng usapan na yun, pare. So, kung gusto nyo pa ng mga itong klaseng content, pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Again, mag-comment kayo ng mga ano nyo kung sa tingin nyo may kulang sa amin, sa sinabi namin. Type nyo dyan. Hindi na kailangan English. ASSCworldwide.com. Bisitahin nyo na yung site namin. Marami tayong mga merch doon. At marami pang ilalabas ang ASSC na merch. Subscribe po, tangina. Okay, subscribe. Mag-subscribe kayo. Silver play button, 100k subs ngayong bago matapos ng taon. Trip-trip lang, okay?